Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa Australia ng pagtutulungan sa pagharap sa banta sa rule of law at ukol sa seguridad sa Indo-Pacific region. Oras na ginamit sa public highways yan, is our mandate under the law na kailangan register yan. E-bikes at e-trikes dapat na irehistro ayon sa Land Transportation Office. Mga magmamaneho nito, kailangan ring magkaroon ng lisensya. Ang maganda siguro kung lagyan ng halimbawa ang tupad, dapat may training, pasukan niya ng training or skills development para po pag-graduate nila, they will now be eligible for jobs and opportunities. Kaya kung nabanggit na ayuda mentality, kahit saan kayo umiko, talagang gano'n na, lalo pag eleksyon, yun ang inaantay na ngayon. Yung iba, hindi na ako nagtatrabaho. Pagpapabuti sa pamimigay ng ayuda at exit strategy para sa mga benepisyaryo dapat pag-aralan ng DSWD at DOLE ayon kay Senator JV Ejercito. Wala tayong sa posisyon para sagutin yung mga report na sinasabi na mayroong dinukot na isang tao na mula hindi natin alam yung authenticity po nitong kumakalat po na CCTV footages, whether or not itong sinasabi po nila na sumuko sa AFP po ay one innocent person. PNP walang natanggap na report hinggil sa umano'y pagdukot sa aktivistang si Jose Marie Estelier. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Usapin sa seguridad at kahalagahan ng rule of law sa Indo-Pacific region ang ilan sa naging sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa Parliament ng Australia ngayong araw. Ilang kasunduan naman na may kaugnayan sa maritime, cybersecurity at kalakalan ang nilagdaan ng Pilipinas at Australia. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. Higit na pagtutulungan ng Pilipinas at Australia ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng Parliament sa chamber ng House of Representatives sa Canberra. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan ng pagtutulungan kasama ang mga kaalyadong bansa upang labanan ng banta sa rule of law at kapayapaan sa Indo-Pacific region. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Mahalaga para kay PBBM ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Sa gitna naman ng mga hamon na ito, muling inihayag ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na hindi susuko sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. We remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ilang kasunduan naman ang nilagdaan ng Pilipinas at Australia, kabilang na dito ang may kaugnayan sa maritime, cybersecurity at trade. Inaasahan ni Pangulong Marcos at Australian Prime Minister Anthony Albanese na malaki ang may tutulong nito upang lalong mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. The 3 agreements exchanged today
shall enhance information sharing, capability building, and interoperability between our relevant government agencies in the maritime domain and maritime environment, cyber and critical technology, and competition law. We'll collaborate even more closely to promote our shared vision for the region, including in civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness, and promoting respect for international law. Bukod sa pakikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Australia, nagalay rin ng bulaklak si Pangulong Marcos sa Australian War Memorial. Matatagpuan dito ang shrine at world-class museum na umaalala sa naging sakripisyo ng Australians na nasawi sa kanilang pagsisilbi sa bansa sa panahon ng kaguluhan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mariing tunilagsa ni Australian Senator Janet Rice ang ginawang pag-imbita ng Australian Parliament kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng speech ni PBBM kanina, bigla na lamang itinaas ni Senator Rice ang karatula kung saan nakasulat ang katagang Stop Human Rights Abuses. Para sa Australian Senator, isang grave mistake o malaking pagkakamali para sa Australian Parliament na imbitahan si PBBM doon sa kabila ng anyay mga pag-abuso sa karapatang pantao ng mga Pilipino sa ilalim ng PBBM administration, maging ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The action I took in the House today was deliberate and it was powerful. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. I learnt and I heard firsthand about what is going on in the Philippines, where I learnt about the extrajudicial killings, where people on trumped-up charges are red-tagged and then they are hunted down and they are killed. Naniniwala si Senator Rice na tama lamang ang kanyang ginawa at iginiit na handa niyang ipaglaban ng sinumang naaabuso ang karapatang pantao, mapa-Australian o anumang lahi. Bukod kay Rice, tumanggi ring makinig ng speech ni PBBM ang iba pang Australian senators. Kabilang na sila Jordan Steele, John Barbara Pocock at David Shoebridge. Imbis na makinig, mas pinili na lamang ng mga ito na sumama sa protesta ng ilang Pinoy sa labas ng Parliament Office. Aminado si Makabayan Black lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na premature o masyado pang maaga kung kukwestiyonin ninuman sa korte ang economic charter change. Sa gitna ito ng ginagawang pagdinig ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa panukalang luwagan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, syempre, premature pa yan na maghain tayo ng petition sa Supreme Court unless hanggat hindi yan natatapos. Naniniwala si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na masyado pang maaga upang questionin sa Korte Suprema ang itinutulak ng administrasyon na economic charter change. Sa kasalukuyan, dinidinig sa Kamara ang resolution of both houses number 7, samantalang resolution of both houses number 6 naman sa Senado. Layo nitong luwagan ng economic restrictions na itinatakda ng saligang batas sa public utilities, education at advertising. Ayon kay Representative Castro, sa ilang araw na pagdinig ng House Committee of the Whole sa RBH 7, may nakikita na itong mga pwedeng questionin sa panukala, gaya ng mga probisyong kontra sa Article 2, Section 19 ng Konstitusyon. Gayon din ang ginagawang proseso ng pagdinig ng Kamara sa RBH 7. Gayunman, hindi pa maaaring maghain ng petisyon laban dito sa Korte Suprema hanggat hindi na ipapasa sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang resolusyon. Kapag nangyaring matapos na halimbawa ang House of Representatives na ipasa na tong House RBH 7, sa bahagi naman ng Senado ay yung RBH 6 at magkaroon na ng sinasabing batas subject for referendum, parang doon sinasabi ng mga legal luminaries na doon pa lang pwede ma-question ito ng Supreme Court.
yung naging procedure and even doon sa content ng RBH. So premature pa talaga ngayon kung sakali na merong magpa-file ng ng petition sa Supreme Court. Samantala, pinuno naman ng isa pang makabayan black lawmaker ang iilang kongresista na nakikilahok sa talakayan ng RBH 7 sa Kamara. Anya, kakaunti lang ang dumadalo sa dapat ay Committee of the Whole deliberation sa panukala. Mapapansin nyo rin naman, di ba dapat 60 plus ang sumama sa Committee of the Whole? Ang nangyayari po, pag umaabot na kami ng ilang oras at gabi na, natitira po doon makabayan black. So, gusto ko lang sabihin na hindi dapat ganon, di ba? Sa Committee of the Whole, dapat Committee of the Whole ang nagdi-discuss dahil yan ay tinutulak nilang measure. Araw ng Miyerkules, February 28, tumagal na hanggang mag-aalas 11 ng gabi ang pagtalakay ng Kamara sa RBH 7. Target ng House of Representatives na tapusin sa susunod na linggo ang deliberasyon ng House Committee of the Whole sa panukala. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng umabot sa 2.8 hanggang 3.6% ang may tatalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Pebrero ngayong 2024. Base ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ilan sa mga bagay na posibleng makapagtaas sa galaw ng inflation ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pagkain gaya ng bigas, karne at isda. Gayun din ang presyo ng langis at kuryente, habang maaari rin itong hilahin pababa dahil naman sa pababang presyo ng gulay, prutas at asukal. Noong Enero, umabot sa 2.8% ang naitalang inflation rate sa bansa o ang pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang pangunahing serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Inihain ng makabayan black lawmakers ang House Resolution number 1610 upang imbestigahan ang nangyaring data breaches sa mga ahensya ng pamahalaan. Anila, malinaw na paglabag ito sa Data Privacy Act, Cybercrime Prevention Act at iba pang batas, kaya dapat papanagutin ng mga nasa likod nito. Nais ipabusisi ng mga kongresista ang hacking at data leakage ng personal information sa databases ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Kabilang na dito ang Department of Education, Department of Information and Communications Technology at iba pang ahensya. Tatlong hackers ang natukoy ng mga otoridad na nanghimasok at nakialam sa Facebook account ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, kinilala ang mga hacker na may Facebook name na Fatima Hassan, Murat Kansu at Vicky Bates. Kaninang umaga, inanunsyo ng PCG na nabawi na muli ang kanilang FB account matapos na mahack noong Lunes ng gabi. Na-recover ito sa pakikipagtulungan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kaya din ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Base sa report, sinasabing natukoy at natanggalan na ng access ang tatlong nang-hack ng Facebook ng PCG. Magsasagawa naman ng comprehensive hardware check sa lahat ng computer at laptop ng Coast Guard Public Affairs Service personnel upang masiguro na matatanggal ang anumang traces ng malware at mapaigting pa ang kanilang cybersecurity. Inihayag ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kumukuha na ng kagamitan ng pamahalaan ng Pilipinas para labanan ang paglaganap ng mga krimen na may kaugnayan sa financial technology. Sa panayam kanina kay CICC Deputy Executive Director Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, posibleng sa susunod na linggo ay meron ng ganitong kapasidad ang Pilipinas. Malaking tulong nila ito upang matrace ang mga nawawalang pera ng mga nabibiktima ng scam. We are in the midst of, siguro a week from now, we have that capacity to decouple. Malalaman natin kung saan napunta yung mga pera, saan ang galing, maski naghalo-halo na raw yan sa isang exchange. Enero ngayong taon, umabot sa mahigit 600 kaso ng online scam
ang nai-report sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kumakalat ngayon ng video ng dukot umano sa isang aktivista sa Batangas na kinalaunan ay sinasabing sumuko naman sa Philippine Army sa Sorsogon. Ayon sa Philippine National Police, wala silang natanggap sa ulat hinggil sa pagdukot sa nasabing aktivista. Tanging ang pagsuko lamang nito sa Philippine Army ang nakarating sa kanila dahilan para magsilbi ang CIDG ng warrant of arrest laban sa suspect habang nasa kustodiya ito ng militar. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Wala tayong sa posisyon para sagutin yung mga report na sinasabi na merong dinukot na isang tao na muna hindi natin alam yung authenticity po nitong kumakalat po na CCTV footages, whether or not itong sinasabi po nila na sumuko sa AFP po ay one and the same person. Ito ang kumalat na video sa social media kung saan makikita naglalakad ang isang lalaki nang biglang sinunggaban na isa sa 5 kalalakihan. Kita sa timestamp ng CCTV, nakuha ito noong alas 4:49 ng hapon, Miyerkules, ng nakaraang linggo, February 20. Ang lalaking sinunggaban ay sinasabing ang aktivistang si Jose Marie Estelier at kapatid ng dating political prisoner at amihan activist na si Jean Estelier. Ngunit ang Philippine National Police sinabing walang natanggap na report kaugnay sa abduction ni Estelier sa Batangas. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang nakarating sa kanilang impormasyon ay ang pagsuko nito sa Philippine Army noong February 23. What we can confirm to you, ma'am, noong February 23 po, upon learning po na itong si Jose Maria ay sumuko po sa Philippine Army, ang CIDG po ay nag-serve po ng warrant of arrest against po sa kanya. Gayunman, hindi ani nga nakuha ng CIDG ang kustodiya ni Estelier dahil sa temporary commitment order mula sa korte. Hindi po nakuha, ma'am, yung kustodiya po ng nitong si Jose Maria, so Jose Marie Estelier alias Maria, dahil may pinakita po na temporary commitment order na inisyu po ng Regional Trial Court Branch 52 na kung saan nakalagay po doon na itong si Jose Marie Estelier alias Jose Maria ay mananatili po sa kustodiya po ng 903rd Brigade Philippine Army. Dagdag ni Colonel Fajardo, si Estelier ay mayroong kinakaharap na 19 na kaso. Walo po doon ay murder, may attempted murder din po siya, may frustrated, may illegal possession of firearms, may theft, at marami pa pong kaso. 19 cases po ito according to CIDG Region 5. Ang grupong karapatan, hinimok ang Commission on Human Rights na imbestigahan ang insidente. Si Estelier ay nananatiling nasa kustodiya ng 903rd Brigade ng Philippine Army sa Sorsogon. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang parangal ng Philippine National Police na patay sa engkwentro sa pagitan ng pwersa ng pamahalaan at New People's Army sa Bilar, Bohol noong February 23. Si Corporal Gilbert Amper Jr. ay ginawa ng medalya ng kadakilaan o PNP Heroism Medal kahapon ng umaga. Ayon sa PNP, ito'y dahil sa ipinakita niyang katapangan at hindi makasariling pagtupad ng tungkulin sa police operation kung saan nauwi sa engkwentro ang paghahain ng arrest warrant kay Domingo Haspe Compok alias Silong sa sitio Matinao 2, Barangay Campagaw, Bilar, Bohol. Kasama sa napatay sa nasabing operasyon na tumagal ng halos 3 oras, si alias Silong at 4 na iba pa kasama ang bar passer na si Hannah J. Cesista. Si alias Silong ay may patong sa ulo na 2 million pesos dahil sa sari-saring kaso tulad ng murder, attempted murder, homicide at attempted homicide. Pinag-aaralan na ngayon ng Land Transportation Office o LTO na obligahing irehistro
ang light e-vehicles gaya ng e-bike at e-trike. Bukod sa rehistro, sinabi rin ng LTO na dapat ay mayroon ring driver's license ang magmamaneho nito. Kanina nagsagawa na ng public consultation ng LTO hinggil sa panukalang ito para alamin ang hinaing ng iba't ibang stakeholders. Pero ang isang transportation group tutol sa panukala ng LTO. Ito ang balita ni JP Nunez. Oras na ginamit sa public highways yan, it is our mandate under the law na kailangan registered yan. Nagsagawa kanina ng public consultation ang Land Transportation Office o LTO sa mga stakeholder kaugnay ng planong regulasyon sa mga driver ng e-trike at e-bikes na dumadaan sa national roads. Kasama sa mga dumalo ang representative ng iba't ibang transportation group, e-vehicle groups at commuter groups. Isa sa binigyang diin ng LTO sa public consultation ang mga road incident na kinasangkutan ng mga e-bike at e-trike, kaya lalo pang dapat higpitan ang patakaran sa paggamit nito. Panukala ng LTO, dapat nang irehistro ang lahat ng uri ng light e-vehicles katulad ng e-trike at e-bike. Kinakailangan din na may driver's license na ang magmamaneho nito upang matiyak na may sapat na kaalaman ang driver pagdating sa traffic rules. Nakasaad naman anila sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation Code na dapat irehistro ang lahat ng motor vehicle. Ayon sa LTO, pinag-aaralan nila na ipatupad ang patakaran sa lahat ng mga kalsada na maintained ng national at local government at hindi lamang sa mga national roads. Ang definition po ng public highways, not necessarily national road, pati ho roads that are funded or maintained by the government, or whether local government or national government. Kailangan rehistrado po yan. Wala pang timeline sa ngayon kung kailan maipatutupad ng LTO ang requirement na kumuha ng rehistro at driver's license sa mga e-trike at e-bike. Pero dapat anilang magawa na ito sa lalong madaling panahon. Wala pa ring eksaktong halaga kung magkano ang magiging registration fee ng light e-vehicles. Pero mayroong suwestyon si One Rider Party List Representative Bonifacio Busita na kasama umanong irerekomenda ng LTO kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Kung maaari is at least 50% ng halaga ng registration ng motorcycles or below. Samantala, tutol naman sa panukala ng LTO ang Move as One Coalition na isang transport advocate group. Paliwanag ng co-convener nito na si Robert C., bababa ang bilang ng mga gagamit ng light e-vehicles, gayong mas dapat pangang i-promote ito dahil sa mas mababang emission na makababawas sa air pollution. Once you require yung additional halimbawa registration, licensing, yung mga iba syempre madi-discourage. We want to have equivalent treatment sana po na yung bisikleta at yung electric bicycle. There should be no distinction. Kung tutuusin, hindi naman anila light e-vehicles ang maraming kaso ng road violations at mga aksidente. Mas mainam anila kung turuan na lang ang mga rider ng tamang disiplina sa pagmamaneho dahil ang mga kalsada dapat ay ginagamit ng lahat ng uri ng mga sasakyan. One thing which we must remember, the overwhelming source of road crashes are four-wheeled motor vehicles. Nilinaw naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang ganitong klase ng mga e-scooter ay papayagan pa ring dumaan sa mga national road gaya ng EDSA. Pero dapat ay sa bicycle lane lamang sila dadaan upang maiwasang mahagip ng iba pang mga sasakyan. They are limited to bike lanes only. Even barangay roads, may mga bike lane exclusive for bikes and e-bikes. Pwede pa rin silang dumaan doon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tinalakay kahapon sa House Committee on Labor ang pagbibigay ng 150 hanggang 750 pesos across the board na pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Ngayong araw, nagtipon-tipon ng iba't ibang kinatawan ng labor groups upang muling bigyang diin ang isinusulong nilang aumento sa sahod na ayon sa kanila ay karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang balita ni Jed Neresina. Isa batas, isa batas. Dagdag sahod. Ito ang sigaw ng iba't ibang mga kinatawan ng grupo ng mga manggagawa. Hiling nila na mapabilis ang pagtalakay sa 3 House bills na inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ay ang House Bill 514 at 7871 na nagsusulong sa 150 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor, at ang House Bill 7568 kung saan 750 pesos across the board ang hiling na dagdag sa sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Deputy Secretary General ng sentro na si Nice Coronacion, nararapat nang maibigay ang panukalang aumento sa sahod dahil hindi na talaga makasasapat ang minimum wage sa ngayon. Ang pagdagdag ng 150 hanggang 750 sa current na mga minimum wages ngayon ay hindi mo pa masasabi na talagang living wage. Ang mahalaga ngayon, deserve ng bawat manggagawang Pilipino ang dagdag sahod. Dagdag pa ni Jerome Adonis, ang General Secretary ng Kilusang Mayo 1, ang ipinaglalabang dagdag sahod ay para makasabay ang mga manggagawa sa pagtaas ng mga bilihin at gastusin. Ang point 2 namin, nang ihingi kami nagdagdag na sahod, gusto namin i-clarify, hindi para umabot sa punto na magsasara ang factory, hindi para tumaas ang presyo lalo pa ng mga bilihin. Ang wage increase na ito ay ranging sa minimum na 150 pesos hanggang 750 pesos. So, kailangan po yan sa panahon ngayon dahil sobrang taas talaga ng presyo ng mga bilihin. Paliwanag nito, hindi totoo na wala itong maitutulong sa ekonomiya ng ating bansa. Hindi po totoo na walang tulong ito sa ekonomiya. May translation po ito sa buong ekonomiya. Ibig sabihin, kapag may pera ang mga manggagawa, dagdag na purchasing power, ay bibili niya po yung mga kinakailangan. Kung sakaling maaprubahan ito, kinakailangan lang din nila na matiyak na magtatrabaho ang Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay upang masiguro na hindi ikakarga ang wage increase sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Ayon sa mga kinatawan, madaling tutulan ng iba ang dagdag na sahod na panukala ng mga manggagawa dahil hindi nila nararanasang pagkasyahin ang 610 pesos na minimum na sahod sa Metro Manila sa lahat ng gastusin kada araw, lalo kung may pamilyang umaasa sa kanila. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando, live mula sa Nagoya, Japan. Nerissa, dyan ba sa Japan, pababa pa rin ang birth rate? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Bernard. Yes, bumababa pa rin ang birth rate dito sa Japan. At last year nga, yung ika-8 taon na may pinakamababang bilang ng birth rate dito sa Japan. Bumaba last year ng 5.1% kumpara sa nagdaang 2022. At ayun nga, sa statistic na nilabas ng Japan ay bumaba din sa 5.9% ang mga bilang na nagpapakasal dito sa Japan. At ang isang dahilan doon ay ang mataas na cost of living. Bernard? Alright, ihatid mo na, Nerissa, ang mga balitang nakalat ng ating mga kasama sa iba't ibang panig ng daigdig. Muli na namang bumagsak
ang naitalang fertility rate sa South Korea para sa taong 2023. Base sa report, bumaba pa ng 8% ang fertility rates sa bansa noong nakaraang taon, kumpara noong 2022. Dahil dito, nangangamba ang mga eksperto na maaaring mga lahati na lamang ang 51 million population ng South Korea pagsapit ng 2100. Naitala ang pinakamababang fertility rate sa Seoul na siyang kapitolyo ng bansa. Ang South Korea ang may pinakamababang fertility rate sa buong mundo. Diniskwalipika sa 2024 Republican primary ballot ng isang judge sa Illinois, USA si dating US President Donald Trump. Bunsod ito ng umano'y pagkakasangkot ni Trump sa nangyaring pag-atake sa US Capitol Building sa Washington, D.C. noong January 2021. Ito ang balita ni Sunny Cos. Disqualified si dating US President Donald Trump sa Republican primary nomination sa estado ng Illinois. Nauna nang pinatanggal ng Colorado at Maine states si Trump sa 2024 Republican primary ballots. Sa desisyong inilabas ni Cook County Circuit Judge Tracy Porter, kinatigan nito ang mga botante ng Illinois na naghain ng reklamong nilabag ni Trump ang anti-insurrection law clause ng US Constitution. Sa batas na tinatawag ding 14th Amendment, bawal ang sinumang opisyal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno kung sangkot ang mga ito sa insurrection o rebellion. Inaakusahan ang leading Republican presidential candidate na nagpasimuno ng pag-atake at riot sa US Capitol noong 2021 upang itigil ang certification ng presidential win ni incumbent President Joe Biden. Banned ngayon ang dating Pangulo na maisama sa Illinois primary na gaganapin sa March 19 at maging sa general elections sa November 5. Samantala, nagdesisyon naman ang US Supreme Court na dinggin ang apela ng Trump campaign laban sa desisyon ng Colorado Supreme Court na nagbaban sa kanya sa balota dahil sa kasong insurrection. Ayon sa Korte Suprema, didinggin nito ang argumento ng magkabilang panig sa April 22. Sa isang post ni Trump sa kanyang Truth Social account, sinabi nitong mahihirapan ng isang pangulo na magdesisyon kung walang complete immunity sa civil o criminal cases. Kung ang magiging desisyon ng korte ay laban kay Trump, ito ang magiging kauna-unahang US official na na-disqualify sa balota dahil sa 14th Amendment. Sunny Cos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagbabawal na ng pamahalaan ng Thailand ang recreational use ng marijuana sa kanilang bansa ngayong katapusan ng 2024. Gayunman, sinabi ng Health Ministry ng Thailand na patuloy pa rin papayagan ang medical use nito. Kasunod ito ng biglaang umanong pagsulputan ng mga establishmento na nag-aalok ng cannabis gaya na lamang ng marijuana, theme spa, restaurants at iba pa. Nangangamba ang Health Ministry na maaaring maabuso ang paggamit nito kung hindi mare-regulate. Ang Thailand ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia kung saan legal ang paggamit ng marijuana para sa medical treatment at recreational use. Natalo ang apela sa mataas na hukuman ni Prince Harry kaugnay sa usapin ng pag-downgrade sa kanyang personal security habang siya ay nasa United Kingdom. Naghain ng apela sa korte si Prince Harry upang questionin ang desisyon ng British government na i-downgrade ang kanyang security status matapos itong bumaba sa pagiging working royal. Bagamat iginiit ng kanyang legal team na hindi patas ang ginawa ng British government, nanindigan ang korte na tama lamang ang naging desisyon ng pamahalaan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Naniniwala ang isang senador na dapat ayusin ng mga ahensya ng gobyerno ang pamamahagi ng ayuda at iwasan ng makisali rito ang mga politiko. Pero para sa isang mambabatas, wala siyang nakikitang masama hinggil dito.
Ito ang balita ni Harleen Delgado. Let's be realistic about it. Pag cash, pag pera po yan, talagang proto-temptation, talagang may matutukso po dyan. Hinimok ni Senator J.V. Ejercito ang Department of Social Welfare and Development to DSWD at ang Department of Labor and Employment o DOLE na tiyaking makukuha ng buo ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda. Kasunod ito ng isiniwalat ng senador sa plenaryo na umano'y ayuda scam sa San Juan City kung saan kinukubra umano ang ayuda ng tupad program ng ilang nasa katungkulan. Pero sa panayam kahapon kay Mayor Francis Zamora, mariin itong pinabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. TUPAD po is a national government program. Hindi ho namin hawak ang salaries. No? Yan po ay sa DOLE at meron nga pong system wherein you will have to claim these salaries sa Palawan. Giit ni Senator Ejercito, dapat mayroon ding exit mechanism para hindi anya umasa ng umasa ang tao sa ayuda. Hindi po ako against sa mga ayuda at sa mga programa ngayon, but this should be temporary. Again, dapat mag-graduate into something that is sustainable. Ang maganda siguro kung lagyan ng halimbawa ang TUPAD, dapat may training, pasukan niya ng training or skills development para po pag-graduate nila, they will now be eligible for jobs and opportunities. Kaya ako nabanggit na ayuda mentality, kahit saan kayo umiko, talagang gano'n na, lalo pag eleksyon, yun ang inaantay na ngayon. Yung iba, hindi na po nagtatrabaho. Para kay Senator Ejercito, dapat i-streamline at gawing uniform ang pamimigay ng gobyerno ng tulong pinansyal dahil palaki na anya ng palaki ang nilalaan na budget para sa ayuda kada taon para sa iba't ibang social programs. Ilan sa halimbawa nito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD na mayroon lamang 4 billion pesos na pondo noong 2014 pero lumobo ito sa mahigit 34 billion pesos ngayong 2024. Para rin kay Senator Ejercito, mas mainam na hindi na makisawsaw ang mga politiko sa pamimigay ng ayuda. Pero aminado ang senador na maging siya sumasama sa pamimigay ng ayuda dahil hinihiling umano ng local officials. Kaya lang ako, siguro guilty rin minsan doon sa mga humihingi ng AICS or TUPAD programs in other local government units. Kaya lang minsan, sila po yung nag-iimbita. No? Halimbawa, may scheduled visit ang isang legislator. Ako po, itataon po nila yung payout para daw ma-appreciate nung malaman daw ng mga tao. Ideally, I think mas maganda kung hindi na pumipicture yung mga politiko para talagang maging mas epektibo yung mga programa. Para naman kay Senator Amy Marcos na nakikita rin na namamahagi ng ayuda sa iba't ibang probinsya, walang masama sa pagsama ng mga politiko, lalo na ng mga local official dahil sa kanilaan niya nagpapatulong ang mga social workers sa pamahagi ng ayuda. At gaya ni Senator Ejercito, naiimbitahan lamang din umano siya sa mga aid distribution. Ako yung chair ako yung vice chair dyan sa DSWD budget. Nakukumbida ako sa mga OSCA, EFSCA, yung mga senior citizen, na-invite ako. Importante sa akin dahil kailangan ko marinig sa kanila, natatanggap ba ninyo? Or may awas ba yan? Imposible na hindi ako pupunta. Ang pangit lang talaga pag pinakialaman ng listahan. Ibang usapan yon. Nang matanong naman kung nababahala siya sa mga nagsasabing ginagamit niya ito bilang re-electionist sa 2025 midterm elections. Layo-layo pa ng eleksyon. Naku naman, sobra namang lapit na ng eleksyon, parang na-agitate tayo. Napakarami kasing programa na lumalabas. Ayoko naman na mauwi tayong lahat sa ayuda mentality. Una ng pinuna ni dating Senador Ping Lacson na iligal at labag sa saligang batas ang ginagawang pamamahagi ng mga mambabatas ng ayuda dahil trabaho anya ito ng mga ahensya ng gobyerno at hindi ng mga politiko. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Dalawang motorcycle accident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kagabi. Sa Butuan City, sumemplang ang motorsiklong minamaneho ng isang 12 anyos na dalagita. Habang sa Tacloban City naman, isang lalaki ang nabangga ng kapwa rider matapos itong sumemplang. Ito ang balita ni Hazel Persas. Hey, Chris TV, Absen. Go ahead, Absen. Boss,
vehicle accident dito sa Los Angeles, dapit sa Mercado, Purok Uno, self-accident ni, slide down ni, palyog ko at ang harap. Copy absent, going ni. Big Tango, UNTV. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang isang motorcycle accident na kinasasangkutan ng isang menor de edad na babae matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa Purok 1, Barangay Los Angeles, Butuan City, bandang alas 8 kagabi, February 28. Nakahandusay pa sa gitna ng kalsada at di gumagalaw ang dalagita nang abutan nito ng rescue team. Abay, sakit mo. Ay, ma'am. Asay sakit mo. Ha? Amor? Kami? Kami ang sakit kami? Kami sakit po ni. Kami? Kami mo ulo, may sakit kami? Kami ra? Sakit din muli oh. Dili. Dili sakit din muli oh. Ang imong sakit din muli. Sakit din muli. Tumatango lamang ito habang tinatanong ng isang responder upang makuha ang inisyal na kalagayan nito. Base sa assessment ng grupo, nagtamo ito ng hiwa sa kaliwang noo, pamamaga sa nguso at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa nanay ng babae, bibili lang sana ng ulam ang anak nito pero di nila alam na nanghiram pala ito ng motorsiklo sa kanilang kapitbahay. Karon, pag uli niya, katumang yung lugar, daghay mga iro yun nga manggukod. Pero wala jud po ko kabalo kung gigukod ba siya o naunsa kay basta kay nainikalit sa adto sa mua nga na disgrasya na siya. O mo to ni adto kog dali-dali nya pagka kita nako nga naingana na siya. Siyempre nakuratan ko kay wa ko nagdahom nga naingana siya nya. Matapos lapatan ng paunang lunas ang pasyente ay agad na itong dinala sa Butuan Medical Center. Banggaan naman ng dalawang motorsiklo ang nerespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay 3, Nula-Tula, Tacloban City kagabi February 28. Kinilala ang mga biktima na sina Ricardo Lopez, 36 years old, at si John Paul Caballero, 19 years old. Nagtamo ng gasgas at mamamaga sa kaliwang braso at gasgas sa kaliwang paa si Lopez, habang si Caballero ay nagtamo ng mga gasgas sa iba't ibang parte ng katawan. Agad na binigyan ng first aid ng UNTV Rescue ang dalawang biktima na parehong tumanggi na magpahatid sa hospital. Base sa inisyal na investigasyon, sumemplang si Caballero na kung saan ay nasa likuran nito si Lopez na hindi na naiwasan pa kaya nabangga niya ito. Payo naman ng mga otoridad palaging magminor kapag nasa kurbada upang maiwasan ang pag-overshoot. Hazel Ferzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin sa Korte Suprema ang dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na si Lorraine Badoy. Ito'y matapos siyang hatulang guilty ng kataas-taasang hukuman sa salang indirect contempt. Ito ang balita ni Dante Amento. I'd like first of all to thank the Supreme Court for stating very clearly that the right of every Filipino to freely express themselves remains sacrosanct, and making me walk free with a minimal fine of 30,000 pesos, much to the dismay of the CPP-NPA NDF who wanted me jailed. Hinatulang guilty ng indirect contempt ng Korte Suprema si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Pinagbabaya din ito ng Korte ng 30,000 pesos na multa. Ito ay dahil sa mga pahayag ng dating opisyal laban kay Judge Marlo Magdusa Malagar ng Manila City Regional Trial Court Branch 19. Si Judge Malagar ang nag-dismiss sa petisyon ng Department of Justice o DOJ na layong ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Inakusahan ni Badoy si Judge Malagar na kaibigan umano ng mga terorista. Sa kanyang social media post, sinabi ni Badoy na kung papatayin niya ang huwes batay sa kanyang paniniwalang politikal, ang lahat ng kaalyado ng CPP-NPA-NDF ay dapat mapatay dahil walang pagkakaiba ang isang miyembro ng CPP-NPA-NDF at ang kanilang mga kaibigan. Dapat din anyang maging lenient o maluwag ang korte sa kanya. Base sa desisyon na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, sinabi nito na ang pag-udyok na gumawa ng karahasan
na maaring magdulot ng kamatayan o pinsala ay hindi sakop ng protected speech sa ilalim ng saligang batas. Dagdag pa nito, ang pahayag ni Badoy ay lagpas na sa objective criticism kung saan idinideklara nitong tahasang pinabura ng korte ang winning party o ang CPP-NPA-NDF. Kaugnay nito, humingi ng paumanhin sa Supreme Court si Badoy, subalit naninindigan siya na hindi niya pinagbantaan ang huwes o ang sinuman. Binigyang diin din ito na siya ay isang doktor at trabaho niyang magsagip ng buhay. I would like to apologize to the highest court in the land for the language, for the intemperate language and the tenor I took. I hear them, but I maintain that I never threatened anyone with harm. I am not a terrorist. The CPP, NPA, NDF is. Sa kabila ng desisyon ng korte, nanindigan ang dating opisyal na walang makapagpapatahimik sa kanya lalo na sa laban kontra CPP, NPA, NDF. Ito ay para na rin sa mga magulang at kabataan na hindi mabibiktima ng recruitment ng komunistang grupo. Sa mga eskwela mismo, no, diyan ang mga recruiters, nasa loob mismo. Gusto pa ba natin yon? Hindi na pwede yon. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na sa disinfection ang mga upuan sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Kasunod ng mga reklamong kaugnay ng umano'y presensya ng surot o bedbugs. Ngayong araw, pinagtatanggal ang mga upuan sa waiting area ng mga terminal para i-disinfect at mawala ang mga peste. Nauna nang inireklamo ng ilang pasahero ang pangangati ng balat matapos umanong makagat ng surot mula sa mga upuan sa NAIA. Sa post ng isang pasahero, makikita sa video na gumagapang sa upuan ang mga kulay pulang insekto. Agad namang kumilos ang management ng NAIA upang aksyonan ang reklamo. Nangangamba ngayon ang ilang residente sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan dahil sa posibleng dambuhalang ahas na gumagala sa kanilang lugar. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Hindi po natin may iwasan na magkakaroon ng takot ang mga residente kasi naman din po, hindi naman po pangkaraniwan ang laki ng sawa. So, syempre po, yung ganun kalaki, kung makikita nyo po iyon, is baka pa kahit isang tao kayang-kaya na hong lamunin or isang medium size na tao, mas lalo na mga bata. Nagdulot ng matinding takot sa mga residente sa Barangay Bued, Calasiao sa Pangasinan ang natagpuang balat ng ahas na may habang halos 16 na talampakan nitong Miyerkules, February 28. Ayon kay Lolo Pablo Paraino, ang nakakita sa balat ng ahas, nag-iikot siya para tignan ang mga alaga niyang hayop nitong Lunes nang umaga nang tumambad sa kanyang isang malaking puting kamukha ng plastik. May nakita akong puti, tapos nandun sa gilid ng puno ng mahuganing malaki. Doon ko na nakita. Nung nakita ko, pinabayaan ko pa, umaya ko dito sa kubo, tapos binalikan ko, balat ng ahas, sawa, malaki. Dahil sa habat laki nito, hindi raw niya natiis at ipinakita sa kanyang mga kapitbahay. Dito na nabidyohan at pinost sa social media at nag-trending. Parang anak ko, pero hindi ako natakot. Basta parang salay na akong madam. Kung minsan makikita ko ng ahas, pinababayaan ko na. Ganun. Kung hindi mo sasaktan, hindi ka gagalawin din eh. Sa pangunguna ni Calasiao Mayor Kevin Roy Macanlalay, nagsama-sama ang PNP Calasiao, kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO, Municipal Environment and Natural Resources o MENRO at Bued Barangay Council para imbestigahan ang lugar kung saan ito natagpuan. Sinubukan namin mag-search noong Wednesday. Unfortunately, hindi po namin na-locate yung nambuhalang sawa. Nagtanong po kami ng kung anong marirecommend ng animal rescuer. So, upon searching naman din po kasi sa area, hindi lang naman din po yung sawa ang nandoon. So, may nakita rin pong bahay ng cobra at yung rat snake.
Ayon sa mga eksperto, kung pagbabasihan ang haba at balat ng sawa, maaaring isa itong reticulated phyton na may halos 30 anyos at may habang 16 to 25 feet. Normally naman din po may mga nahuhuli o may nakikita silang mga sawa dito po sa aming lugar. Pero hindi po ganun kalalaki. So first time din po ng mga residente na makakita ng ganung kalaking balat ng ahas. Kaya sila po ay nababahala sa kanilang seguridad. Nag-abiso ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o MDRRMC Calasiao sa mga residente at maging alerto at bantayan ang kanilang mga alaga kasunod na maulat na pagkawala ng ilang hayop sa lugar. Mahigpit na rin ipinagbabawal ng Philippine National Police Calasiao at barangay ang pagtungo sa lugar kung saan nakitang balat ng ahas, maging sa iba pang masukal na bahagi ng barangay at mga kalapit na lugar dahil posibleng ito ay pinamumugaran pa ng ibang uri ng ahas. Pinapayuhan rin ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling may ganito muling insidente sa kanilang lugar. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdagkaalaman po, sino po sa inyong mahilig tumingin sa mga ulap? Nakakaaliw tingnan ng mga ulap dahil nakakita ka ng iba't ibang mga forma. At kung titignan mo, tila baga ang gaan-gaan ng mga ulap, gaya ng mga napapanood natin sa mga cartoons, di po ba? Pero alam ba ninyo na mabigat ang mga ulap? Mukha lang silang magaan. Ang isang ulap typically weighs 1.1 million pounds. Mabigat yun, ha? Ang pinakamabigat na ulap ay ang mga cumulus clouds. Sila yung mukhang mga bulak. At para sa paghahambing, ang 1 kilometro ng ulap in diameter at 100 meters ang kapal ay kasing bigat ng isang jumbo jet. Pero bakit kaya mabigat ang mga ulap? Dito po sa paligid natin, napapalibutan tayo ng mga invisible water vapor. Kapag ang water vapor na yan ay lumamig at nag-condense sa liquid water droplets, dyan po nabubuo ang mga ulap. At ito ang nagbibigay ng bigat sa mga ulap. Mas maraming tubig, mas mabigat. At kapag sobrang bigat na, yan ang bumabagsak sa lupa bilang ulan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mag-aagawan na lamang sa isang ticket para sa semifinals ng UNTV Cup Season 10 ang Ombudsman Grapbusters at DNR Warriors matapos magbagi sa kani-kanilang laban kahapon. Samantala, pasok na sa semifinals ang defending champion AFP Cavaliers. Ito ang balita. Papalapit na ng papalapit sa pinapangarap na back-to-back championship ang defending champion AFP Cavaliers. Ito'y dahil sa nasungkit na ng Cavaliers ang ikatlong ticket sa semifinals matapos makalusot sa neck-and-neck battle nila ng Senate Defenders sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon. Mainit sa outside shooting si Darwin Cordero, 2 out of 4 sa Rainbow Country at may 8 points agad sa first quarter. Lamang sana ng 3 puntos ang AFP pero pumasok ang buzzer beater ni GK Sevilla, back to square one at 19 points. Second quarter, dikdikan pa rin ang bakbakan at palitan lang ng abante. Si Harry Petilius naman ang nanguna sa opensa ng Senate with 7 points. Pero lumamang na ng 1 point ang Cavaliers, 39-38. Third kanto, Senate naman ang umabante ng 1 point, 54-55, with Clark Torrente leading the defenders with 8 points. Last quarter, under 4.5-minute mark, lumamang ng 8 points ang Senado, 69-61.
Sumagot ng 7-0 run ang AFP para idikit sa 1 puntos na lang ang kanilang hinahabol. 68-69, meron na lang 1 minute and 14 seconds. Long 2 off the glass mula kay Macabasco ng Senate, balik sa 3 points ang hinahabol ng AFP, 68-71. Mabilis na sumagot ng quick 2 si Darwin Cordero para sa AFP, 70-71. Last 2.7 seconds, pumasok ang putback ni Edgar Castro para sa AFP. Tumawag pa ng play ang Senate, subalit masyadong mahigpit ang inihandang depensa ng AFP para i-deny ang defenders na makaabante pa sa semis. 72-71, panalo ang AFP Cavaliers. Best player of the game si Edgar Castro with 14 points, 7 rebounds at 2 steals. Actually, ang hirap kasi sunod-sunod yung game bago yung mga players pa namin. Medyo, alam nyo na, medyo oldies na. Kaya ang hirap sa amin nung recover, siguro kaya nagkakaganon yung game namin. Yung muscle recovery namin, ang tagal bago makabalik. Nag-adjust lang kami sa depensa. Sabi nga namin ni Coach Eugene, even Coach Jeff, na kailangan dumipensa kami na madaing. Kung hindi, kakainin kami. Lucky enough na nakinig naman yung mga players, ginawa naman yung kung dapat gawin, yun, nakuha namin yung win for the game. Breaks of the game. Na-offensive rebound nila, na-basket nila. Pagbalik sa amin, hindi namin na-shoot yung last possession namin. Tapos ang oras. Dahil sa panalo, pasok na sa semifinals ang AFP Cavaliers at makakaharap ang Department of Agriculture Food Masters. Sa second game, it's now or never para sa Ombudsman Graph Busters. Kaya naman hindi na nila pinayagan ang GSIS Furies na manalo sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 88-67. Nanguna sa Ombudsman sina Samuel Ignacio na may double-double na 20 points at 15 rebounds. At si Yurick Florino na kumolekta naman ng 19 points, 8 boards at 2 dimes at steals. In-assess namin itong game namin as one of our championship games. Kailangan namin talaga Pag natalo pa kami, magkita-kita lang siguro tayo next year. Pero nakita ko rin yung mga players, credit ko sa mga players, sa mga seasoned coaches ko, siyempre sa mga boss namin sa Ombudsman, na talagang minotivate yung mga players, talaga in-assess lahat, ano yung mga needs, andyan sila para sa amin. Ako naman, as a coach, pinag-aralan lang namin kung ano yung pwede namin gawin as GSIS. Malakas ang GSIS. We were short-handed in this game. Talagang kulang yung players namin because of injuries, and I think we still fought a good fight. Yung players still showed heart on how we're playing until the end of the game, so nothing to be ashamed of. We're looking at yung next game namin to win our last game in the UNTV tournament. Sa ngayon, eliminated na ang GSIS Furies pero ito na ang maituturing na best performance nila mula nang sumali sa liga dahil umabot sila sa quarterfinals. Habang kailangan pang manalo ng Ombudsman sa knockout game nila ng DNR Warriors sa linggo para sa last semi-finals ticket. At sa third game, giniba ng DNR Warriors ang NHA Home Masters sa kanilang mahigpit na sagupaan na nagtapos sa score na 102-95. Best player of the game si Alfie Grijaldo na kumolekta ng 30 points, 11 boards at 4 dimes. Malabo nang makabante sa semifinals ang NHA na nalaglag sa 8-7 win-loss record. Habang may chance pa ang DNR na umangat sa 9-6 panalo-talo. Well, mental toughness, I guess. Nothing to lose attitude, and then gave the players all the best na talent nila, binigay na nila. So,
hands off to the players, talagang binigay nila lahat para magpanalo kami this evening. So also, thank you sa mga coaching staff. Ang galing ng coaching staff kasi we were able to motivate the players. Importante yun na ma-motivate sila to perform to the highest level. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsanib puwersa ang Members Church of God International o MCGI at 7 municipal mayors sa bansang Honduras sa layuning mapaigting ang pagbibigay serbisyo publiko para sa kanilang mga mamamayan. Isang kasunduan o Memorandum of Understanding ang nilagdaan upang matulungan ang mas marami pang mahihirap at higit na nangangailangan ng kawanggawa. Ito ang balita ni Jovic Bermas. Ang Honduras ang isa sa pinakamahirap na bansa sa Latin America and Caribbean region na may mahigit 10 milyon ang populasyon batay sa ulat ng World Bank. Tulad sa bansang Pilipinas, marami rin dito ang problema ang pagpapagamot o pagpapatingin sa doktor dahil kahit ang pang-araw-araw nilang makakain ay hirap silang makakuha. Kaya naman isa ito sa mga bansang narating ng MCGI Cares. November 2022 pa nang magsimulang magdaos ng medical mission at free store ang MCGI sa bayan ng La Ceiba, Honduras. Sa mahigit 263 baryo o mas kilala sa tawag na kolonya, 53 na rito ang napagsilbihan ng MCGI. At para mas mapalawak pa ang mararating ng kawanggawa ng Members Church of God International, nakipagtulungan ng grupo sa pangunguna ng overall servant na si Kuya Daniel Razon sa 7 alkalde o municipal mayor sa Honduras. Ngayon ay ating nasasaksihan ang makasaysayang pagpirma ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Members Church of God International o MCGI at ng 7 alkalde o mayor ng iba't ibang munisipyo at ilang sangay ng pamahalaan dito sa Honduras. Ito ang formal na panimula o pasimula ng pagtutulungan ng MCGI at ng ilang government offices upang mapaigting ang pagbibigay ng serbisyo publiko para sa kanilang mga mamamayan. Kabilang din sa mga pumirma sa Memorandum of Understanding ang ilang sangay ng pamahalaan tulad ng Air Force, Military, Fire Brigade, National Police, Community Development Office at iba pa. Ayon sa kasunduan, ipagpapatuloy at palalawigin ng MCGI ang pagbibigay nito ng free public services sa mga mamamayan ng Honduras, katulong ang mga nasabing ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng medical missions, free store, pagkakaloob ng mga libreng gamot, assistive devices at iba pa. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga puno ng lokal na pamahalaan sa panukala ng MCGI. Well, first off, I would like to thank MCGI Cares, or like they call it in Spanish here, Midi Cuida. Their project has done beautiful things and great things, for our people. They have helped the most needed, which is something I'm really thankful for, and definitely they have transformed lives. One of the things I like the most is it's not just that they're doing something good; it's that it's also been done with love. Agradecido porque el Señor nos ha puesto en nuestro camino. Hemos orado mucho para que proyectos como estos lleguen a nuestras comunidades, para poder sensibilizar y hacerle ver a las personas y a la humanidad que todavía existen personas buenas en el mundo y que a través de ustedes podamos ayudar con cosas positivas a través de la palabra de Dios. Y ese amor que Él transmite a través de esta organización como para estar muy alegres y contentos.
especial realmente para el tema de ayuda humanitaria en los municipios, en el cual pues está el tema de lo que es brigadas médicas, atención a personas con capacidades especiales, el tema de una tienda gratis para la gente más vulnerable de los municipios, y esa es la situación que estamos enlazando en un acuerdo de entendimiento, ¿verdad? Nagpapasalamat din ang mga government officials dahil nakarating sa kanilang bansa ang gawang mabuti ng MCGI at sa pagdating ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa kanilang lugar. Bueno, it is amazing that hermano Daniel is here in our country. I say thank you God for hermano Daniel coming our country to give love and somebody tells today that hermano Daniel Razon is blessing the life. We only say God that he keeping the life of hermano Daniel Razon and all the community of the Midi Cuida. There are no words. This group of people, all the members of Midi are just people that are full of love, and when you are next to any of them members, you can feel the love of God through them. And I think this is just marvelous, because it's not like a missionary group. It's not a group. You can feel it. You can feel this love and this blessing coming from God throughout any of your members. And I think this is just something that is just coming from God. Kasabay ng ginawang paglagda sa Memorandum of Understanding ng MCGI at government officials sa Honduras ay ang medical mission at free store, kung saan may nakapagpatingin sa doktor na bigyan ng libreng gamot at vitamins. May nakapagpatingin ng mata at syempre may uwi na rin silang libreng salamin. May nagpabunot ng ngipin at iba pang medical services. Primeramente vamos a dar gracias a Dios por el convenio que están haciendo las municipalidades para poder ayudar a las personas que tengan menos recursos y así poderlas ayudar a ellas. Agradecido, verdad, que hayan venido a nuestro país para podernos ayudar. Gracias. Porque mi familia se va a alegrar mucho, porque hoy esta comida, porque la necesito, ¿verdad? Y pues yo le doy gracias a Dios porque por él y ustedes recibí esta ayuda. Yo trabajo en la policía municipal y a mí me ponía alegre porque yo nunca había visto una iglesia que están ayudando. Y la iglesia de Dios para mí más importante, que Dios está haciendo maravilla, porque Dios todo, para Dios todo es posible. Ikinatuwa ng mga local volunteers ang layunin ng MCGI na mas mapalawak pa nito ang sakop ng paggawa ng mabuti sa mga katabing bayan upang mas marami pang mapagsilbihan. Thank you first of all for having me. I think what motivates me most of all is seeing how you guys help people out, how people are able to leave this place happy, content, and with all the help they actually needed. That just makes my heart just like explode with happiness and love, because I can see that you guys do everything with so much love and just with like a pure like intention of helping others. So that's why I love coming here to help out like every time that I could. I actually think that's great because like here in our country it's really hard to get that kind of help, like even like public like medicine or like help from doctors is really hard to get. Por lo tanto veo que esta iglesia pues ayuda bastante y por esa razón yo estoy aquí cada mes apoyándolos. No me pagan nada, estoy aquí haciéndolo porque sé que cuando servimos a Dios, cuando servimos a nuestros semejantes también servimos a Dios y Él nos bendice.
Masaya namang pinasalamatan ni Kuya Daniel Razon ang mainit na pagtanggap ng mga mamamayan sa Honduras sa gawang mabuti na isinusulong ng MCGI. With God's help, everything is fine, and we are very happy because we were accepted and welcomed by the people of Honduras, and we are very thankful that they are helping us in serving your people here in Honduras. Yes, and we really appreciate the cooperation of our mayors here in Honduras because we know that they can help us in bringing all these services in your country. To all the people of Honduras, gracias a Dios por su oportunidad that we can be of help to your people here in bringing the words of God and also in bringing the help that the people of Honduras need, especially the spiritual side of our mission and also the other side of our mission that we be of help to all our citizens in whatever manner that we can be of help to all of you. Well, first of all, very grateful and thankful as well with Hermano Daniel and with Midi, because it's such a great thing, and it's not you just came once to help. It's something that continues and it keeps growing. It's very hard to explain how happy I am, and you know, if I can tell other people or other churches, this is the #1 church in the world because no other church has given so much. Thank you, thank you. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga kausing ngayong araw ng Huwebes. Shout out at salamat po sa inyong panonood. Kay Aristotel Nicolas, Christian Clark Uy, Albert Abilanosa. Magandang gabi rin po kay Adrian Parahaw, J. M. Bestro at Rufino E. Grubay. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kaya din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At narito mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. President Ferdinand Marcos Jr. signs at least 3 agreements during his state visit in Canberra, Australia. The International Criminal Court, or ICC, judges order record compensation for victims of Ugandan militia commander Dominic Ongwen. And later on, we will discover why China called on countries with the largest arsenals to negotiate a treaty on no first use of nuclear weapons against each other. Join us for these stories and more tonight on Y News at 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1, na nagsasabi, "Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.